for me to operate. Tapos dahil nga may deed of sale na, so ganun din yung copy plea, wala naman pa silang pinirmahan ng any lease contract sa kung sino bang operator doon. Nag-advertise na sina Kapaming kasi nakalagay siya specifically na promoter. Worried sila dahil nga wala naman silang authority to do it. Wala. Hindi, wala po. Wala silang arrangement or any agreement na pinirmahan sa operation. Ayun. Kasi may pero ang sa kanila lang naman, wala namang permit, may permit kasi sila for this year. Ayun po. So, definitely, they don't have the authority to operate. So, dahil wala naman silang Center of Prayer, Sir Nelson. Paano kaya yun kapag mag-operate sila weekend? Habol na lang si Eileen. Sige po. Kahit tumayo lahat. Sweet hour of prayer. Baka pwede lang ba? Ha? Ano mo siya? Ready, sing. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known.
precious Savior, still a refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In His arms to take and shield thee, thou wilt find a solace there. Tayo po sanaling manalangin. Bayan po ng mga pera po sa lahat. Salamat po sa iyong kadakilaan at kabaitan sa buong buhay, Panginoon. Humingi rin po ng kapataran po sa amin na bukulang at pagkakasala rin po, Panginoon. At humingi rin po ng gabay, patubay rin po sa aming pagkikinig po ulit na yung mga salita po sa gabing po na, Panginoon, hindi lang po namin marinig, kundi sa pamuhay po namin ang mga marinig po namin mga verses, sa mga preachings po marinig po namin ngayong gabing po. Ito pa ang dalangin sa mga sa pangalan ni Jesus. Amen. So please be seated po. Ngayon po, tunghayin po natin ang nakandang special number. It be the top in heaven, God is sitting on His throne, anticipating another sinner will soon become His own. Years of wasted living and years of toil and strife are just about to be over as He received the gift of life. Go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness is received my son. All heavens rejoicing, that's the value of one. The Holy Spirit has been working to soften up their hearts. All it needs is a willing servant who will simply do his part. Can you imagine up in heaven the joy that will be that day as the sinner bows his head to pray and you hear the Father say, go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness is received my son. All heavens rejoicing, that's the value of one. Start construction on his mansion, turn a hallelujah's prayer. He doesn't know yet that he's waiting as a Savior he will meet. Go sound the horn, strike up the choir, a sinner is saved, saved from the fire. No more in darkness is received my son. All heavens rejoicing, that's the value of one. All heavens rejoicing, that's the value of one. Yan. Thank you po sa napakandang awitin na The Value of One.
So, tayo po ito mayang lahat at ating pong welcome ang ating mahal na pastor, Pastor Timmy Lubiano. Maganda talaga yung awitin, no? Okay, pag-aralan natin yung salitang understanding. 1 John 5:20. 1 John chapter 5, verse 20. Basahin natin ng sabay-sabay. Go. And we know that the Son of God is come and hath given us understanding, that we know him that is true, and that we in him that is true, even in his Son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Panginoon, salamat sa talatang ito na nagbibigay kalakasan sa iyong mga anak. At ang talata pong ito ay gamitin po ninyong magsilbing gabay ng bawat isa ng mga anak na maging totoo sa aming po mga buhay. Opo, salamat. Samahan niyo po kami maging sa oras na ito. Dahil hinihiling namin muli sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. Understanding. Maganda itong talatang ito dahil kung walang ating Panginoon na unang nagmahal sa atin, ang ating Ama din ang unang nagbigay ng kanyang first fruit. Siya ang higit sa lahat. Ilustrasyon ito ng bigay ng Diyos. Pero kaya wala tayong karapatan hindi magbigay ng first fruit. Sinakripisyo ng Panginoon ang kanyang bugtong na anak para may pakita lang yung pagmamahal niya sa atin. Tingnan ko yung mga record ninyo. Wala lang sa inyo yung pagpapasalamat sa Diyos. Magulong buhay natin. Pagka hindi natin sinunod ang Diyos, maski anong gawin mong pilit, na gumanda ang buhay mo, gagapang ka. Maski marami kang pera, kulang yan. Basahin ko ulit. Namnamin natin itong verse 20. And we know, sabi niyan, and we realize, ano ibig sabihin nun? Sa Ilocano na amiris tayo. And we know that the Son of God is come. Ayan. Dumating siya. Oo. Nag-anyong alipin, nag-anyong tao, nag-isalamuha sa atin. Oo, nakipagniig kasama natin. Nag-pray, lahat. Oo. Para is come and had given us an understanding. Hindi no. So ngayon ito, mga kapatid, hindi pwedeng sabihin mong hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos, ang values ng Diyos, ang first fruit ng Diyos, ang pasasalamat ng Diyos, lahat na. At sabi niya, given us an understanding that we may know Him, para makilala natin siya. That is true. Kaya wala nang pwedeng maging totoo pa maliban sa Diyos. Maski anong sabihin mo na maganda, maski anong sabihin ko
na maganda. Ang Diyos ang tama. Kaya yung mga kakausap ko na iba ng mga halimbawa, yung mga iba-ibang pananampalataya. Yung tulad ng iba-ibang mga Mormons, halimbawa, ano itong isang religion na napakakulit ngayon. Marami sila eh. Sabi ko, sa pangalan na lang hindi mo na ako mapapaniwala eh. Kung yan ay Mormonism o Christian, yung sinasabi mo na naglilid kayo, sa pangalan na lang, hindi mo na ako mapapalapit eh. Kristiyano ang kailangan ko. Kristo ang kailangan ko. Hindi yung pangalan ng inyong katulad ng founder mo, si ganyan na tao. Iglesia ni Kristo. Ano itong, hindi ko maisip itong, sinasabi ko na may ibang religion, marami. Ang kailangan natin si Kristo eh. Walang iba. Kailangan siyang pumasok sa isip natin, siyang pumasok sa buhay natin para mabago ang ating buhay. Kasi hindi natin kailanman maunawaan ang ating mga buhay, ang ating mga kayamanan, resources na meron tayo hanggat wala yung totoong Kristo sa ating buhay. Sabi niya dyan, that we know Him that is true, and we are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. So yun, napakalinaw. Ngayon, pag hindi ko panunawaan yun, magugulo ang buhay mo. Respeto, kumbaga. Ibig sabihin, respeto sa bawat isa. Hindi yung ako lang respetuhin. Lahat tayo. Authority, yun ang napag-usapan namin yun eh. Katulad ng ating tawag nito, National Baptist Day bukas. Respeto eh. Pupunta tayo lahat doon bukas. Mag-absent kayo lahat. Walang pasok ang ano ba eh. Announce mo yan. Kung pwede mga magulang pumunta, imbitahan ninyo. Yun lang gusto. Pero yung mga bata, alam mo na, para makapunta kayo doon. May, ano naman yan eh. Batas naman yan eh. Kaya wala tayong problema. Sinulatan lahat ang mga ating opisyalis. Respeto sa kanila. Nabasa nila yung RA 11897. Celebration naman pala ito eh. Sige. Tingnan natin. Sana nga ay maluwalhati natin ang ating Panginoon Diyos sa ginawa nilang program. Kasi meron akong kausap na isa, hindi na sunod eh. Sabi, Pastor, paano yun? Iba, binago nila, gago pa ba yan? Yan ang gusto nila eh. Hindi nila alam yung higaw. Sige, basta importante eh. Baptist. Papasalamat sa Diyos. Yun lang naman yun eh. Basta baptist ka, may karapatan tayong sumama, magpasalamat na tayo ay nagkaroon ng baptist celebration. At yan ay kinikilala bansang Pilipinas. So isa yan sa mga katotohanan na dapat natin gawin sa buhay natin. Kaya lahat pupunta tayo bukas 8:00.
na ng umpisa para makapag-relax naman tayo, makapag-fellowship. Oo. Mga darating na iba. Pwede kayo mag-absent bukas na. Kung mga estudyante na pwedeng gawa tayo ng excuse letter, pero gumawa tayo. Okay. Sabi niya sa 17, verse 14, sorry. Sabi niya, and this is the confidence that we have in Him. Ayan, kilala natin siya. Oo. Kasi kung babasahin mo yung verse 13, these things I have written unto you that believe in the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye believe in the name of the Son of God. Kaya ito sabi sa 14, and this is the confidence that we have in Him. Oh, so ba magiging problema mo sa buhay? Wala na. Masaya kapag alam mong anak ka. Masaya ka pag alam mong meron kang iglesia. Masaya ka pag meron kang assurance na magkakilala kayo ng Diyos. Kilala mo ang Diyos. Kilala mo ang pinaglilingkuran mo. Kaya ka nagpapatuloy dahil meron kang Diyos na sinusunod. Yun. Hindi yung ano pa man, wala ng iba. Ang dapat nabibigyan lugod sa ating buhay, tandaan ninyo, ang Diyos lang, hindi tayo. Hindi na tayo kailangan maging sikat pa. Sabi nga na Apostol Pablo Oo. Yung ganyang kahirapan, maluluwalhati na niyan Diyos hindi na kailangan yung maayos pa yung buhay niya. I am crucified with Christ. For me to live is Christ and to die is gain. Pero yung mga talata niya yan. And this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He heareth us. Panalangin po ito. Oo. Itong relasyon sa Panginoon. Kaya mas kaya nung hilingin mo, kung ikaw ay anak niya, ibibigay niya. Bagamat alam natin, pag may kasalanan ka, nagiging hadlang yan sa biyaya ng Diyos. Kaya iwasan. Bagamat nawawala kasi doon sa kasalanan yung mga benepisyo Hindi yung relasyon anak tayo ng Diyos At niwala tayo yun na once you are saved forever. Kung anak ka magpakailanman. Maliban na lang kung hindi ka anak-anakan lang, hindi ka magiging anak kailanman. Pero kung anak ka ng Diyos, dapat lang tuwa tayo. Kaya yung pinagpipray ko, sabi ko, na aalisin na natin yung mga sa prayer list natin, yung mga ayaw. Inumpisahan ko ng tanggalin yung iba. Kaya meron kayong makikita dyan, meron na nabawasan. Hindi naman natin sila, kung ayaw nila, ba't natin sila pipilitin? Pinilit man natin, panalangin natin sila, pwede. Pero ilang taon na yun? Isang taon na ba? Halos isang taon na yata, halos. Dahil ng 2020, 21, 25 na pala ngayon. Ang Panginoon naman, tandaan nyo ito, huwag kayo malungkot dahil ang Diyos ang nagliligtas. At alam niya yung kanyang mga anak. Kung pasakit din lang ang inyong nararamdaman o nasasaktan kayo, mas pasakit sa akin. Mas maraming tumatama sa akin Sa inyo isa lang siguro. Pero ako marami. Pero bakit ko nakakayanan? Yun na lang. Panginoon, salamat. Nandiyan ka. Ano ba naman itong buhay ko sa lupa? Pansamantala lang naman ito. Mawawala din kami lahat sa lupa dito. Ba't pa ako mag-aaborito dyan? Malwalhati lang kita sa buhay ko. Salamat na ilang panahon na lang.
Kung kailan tumanda, bibigay ka pa. O sumayot nga lakay, wala nang dobay. Amoy gisaw nga sumayot. O makababain. O, ibig sabihin, lahat na ng aspeto ng buhay yun. Ibig sabihin, kung kailan ka tumanda, o ka maging luko-luko, o ano man yan. O kaya wala tayong pinagkatandaan na Kristiyano. Baptist pa naman. Baptist daw. Wala namang kaibahan sa iba. Mas malala pa sa unbeliever. O, mayroon mga ganun eh. Ingatan natin ang ating relasyon sa Panginoon kasi ito magiging hadlang sa biyaya ng Diyos. Yung mga mali na ginagawa natin. Kaya sabi ng 15, sabi niya, if we know that He hear us, I mean, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Ano maganda. And if we know, if we understand that He hear us, sabi niya dyan, whatsoever we ask, we know that we have the petitions that we desired of Him. Napakagandang relasyon. Oo. Ang pinag-usapan natin na uunawaan dapat natin ang ating kalagayan buhay espiritual. Kasi sayang, ang eklesiya na ito, kung hindi mo alam kung bakit nag-i-exist, bakit ka nandito, bakit ka may ministry, bakit kailangan ka magpatuloy, bakit i-priority mo ang Panginoon Diyos. Kung hindi mo naunawaan ito, malalaglag tayong lahat. Unti-unti tayong hihilain ang demonyo sa pagsamba sa Panginoon Diyos. Yung kaligtasan, hindi nawawala. Ayun na, ang save ka. Ang pinag-usapan natin dito, yung ating panalangin, relasyon sa Panginoon, ay dapat nauunawaan natin ito. Kasi yung pag naunawaan natin ang ating relasyon sa Panginoon, ito ang magiging susi ng benepisyo ng ating Diyos. Na hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan. Pag tayo'y mali, kawawa tayo. Kaya sabi dito sa verse 16, if any man see his brother sin, sabi niya, sin, ayan, kakasala siya, which is not unto death. Tingnan niyo, sabihin, save pa rin siya. Kakasala. He shall ask, sabi niya, and shall give him life for them that sin not unto death. There is a sin unto death. Sabi yan, I do not say that he shall pray for it. Yan, bigyan daw siya ng buhay. Ibig sabihin, i-restore siya. So yan ang ginagawa natin. Pagka ikaw ay, sabi natin, pwede ka pa naman pumunta, pwede kang bumalik. Pag-pray natin siya, tulungan natin siya sa panalangin. Bagamat tayo rin, kailangan din natin, ako alam ko, lahat tayo kailangan natin na meron. Nagpapalo up, nakakausap tayo eh. Ako nga, naghanap ako ng kapiling ko eh. Ibig sabihin, nakakausap ko din eh. Pero saan? Iyak ka na lang sa isang tabi. Magpe-pray ka. Ako kasing taong, hindi ako showy. Kailan yung ugali ko. Kasi lumaki ako sa buhay na low profile. Low profile. As in, talagang mahirap. So, para bang hindi ako at least pagka magkukunwari akong ganito yung kinagistang kong buhay. Ano lang ang pwede kong gawin? Yung biyaya lang ng Diyos. Yun lang eh. Pero yung buhay ng tao, ang hirap sundan. Kasi tao nga, ang tao kasi iba-iba. Iba-iba yung kanilang sistema, iba-iba yung kanilang
mga plano sa buhay, lahat. Katulad namin magkakapatid, iba-iba eh. Pero pagdating sa kaligtasan, siyempre isa. Pero iba-iba rin yung application ng kaligtasan. Ito yung binabanggit. Nagkakamali, nagkakasala, oo. Sino ba? Wala naman perfect dito eh. Pero masarap na maunawaan natin. Nawa natin hadlangan yung biyaya ng Diyos. Magtulungan, magpanalanginan pa rin tayo. Oo. Kaya sabi po dito sa verse 17, all unrighteousness is sin. Ayan. Lahat ng mali, kasalanan. Lahat kasalanan. Ano yun dyan? And there is a sin, not unto death. Yung mga kasalanan na hindi sa kamatayan, ay marami. Hindi naman nakakamatay, naka-absent ka. Ang nakakamatay yung bang ayaw mo maniwala sa salita ng Diyos. Kawawa ka. Yung ayaw mong tanggapin ang Panginoong Yesus sa buhay mo. Istabon ka, ayaw mong magpakatotoo. Ang Panginoon na nakakaalam nun. Kaya kaparusahan lahat eh. Lahat ng kasalanan. Ayan. All unrighteousness, ang lahat ng mali ay kasalanan. Or wrongdoing, sabi niya, kasalanan. Kaya pagka nagkamali ka, Panginoon nakakaalam nun kung ano yung parusa sa mga wrongdoing na ito, unrighteousness. We know, sabi sa verse 18, that whosoever is born of God, sin it not. Malalim yan. Yun daw anak na ng Diyos. Pinanganak na sa pangalan ng Diyos. Nagkakasala. Bakit? Napakabait ang ating Diyos. Mula nung tinanggap mo siya na Panginoon at tagapagligtas, the past, present, and future, pinatawad ka na. Anak ka. Ganon katindi ang Diyos. Huwag mo lang salansangin ang banal na Espiritu. Maniwala ka lang. Magpakatotoo ka lang. Kaya hindi ka na pwede magkasala. Anak ka na eh. Pamilya ka na ng Diyos eh. Yun ang ating assurance na bilang anak ng Diyos. Ngayon, yung mga katwiran naman na iba, ibig sabihin, pagkaligtas ka na, pwede ka na magkasala. Hindi yun. Ligtas ka na, ba't ka magkakasala? Ba't mo gagawin? Naunawa mo yung kaligtasan mo, hindi ka pwedeng gumawa ng mali eh. Hindi mo intention at hindi ka mag-i-enjoy sa mali. Yan ang ibig sabihin nun. Unlike dun sa mga unbeliever, nag-i-enjoy sa mali. Ayan, sin it not. And whosoever is born of God, sin it not. But he that is begotten of God, keepeth himself. Yun. Kaya babantayan. And that wicked one, touching him not. Hindi na tayo pwedeng galawin ng demonyo. Kung anak ka, nasa iyo ang Espiritu, hindi na pwedeng pumasok ang demonyo sa iyo. Hindi ka na mapuposes ang demonyo. Pero pwede ka niyan lukuhin at dayain. Yung bang hindi ka makakapaglingkod sa church, ang tama. Guguluhin ang utak mo. Malilito ka. Away dito. Anong ginagamit ng demonyo? Yan. Linggo, yung ginagawa natin lesson ngayon sa linggo. Envy. Idolatry. Or covetousness. Isang word lang.
Yun ang ating lesson sa linggo. Covetousness. Idolatry. Ang lalim nung Colossians 3:5. Ninamnam ko yun ng gusto. Paulit-ulit kung 2 linggo ko nang pinabasa. Colossians 3:5 lang yun. Makakit ako dun sa balkonahe natin dun sa taas sa bahay. Sa terrace. Oo. Ganun pala kalalim talaga. Yung covetousness. Aralin natin yan kasi bisa tayo ng cheerful giving sa linggo. At sa hapon pala, andito si Pastor Jesse, magtuturo rin siya ng cheerful giving sa hapon. Kaya sabihan natin yan sa Santa Cruz kung pwede pa sila pumunta. Bakod sila ngayon dyan, Mare. Di bale. Biyaya ng Panginoon yan. Habang sila'y nagpapagod, habang nagpapakahirap, pag nakita ng Panginoon ang kanilang sakripisyo, magiging obedient sila. Nandun yung pagpapala. Kasama dito yung assurance of salvation Ito sa 1 John 5. Dito yan. Pero akin lang, binibigyan tema dito yung understanding, yung ating relasyon sa Panginoon na dapat maunawaan natin. Kasi sayang. Kaya sabi niya sa 19, and we know that we are of God. Sabi niyan, and the whole world lieth in wickedness. Bihira, no? Ngayon, pagka ikaw ay minahal mo ang mundo, yari na naman tayo doon. Kaya meron tayong talata ng Biblia, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Ibig sabihin, yung mga kahilingan mo ay hindi mo matatanggap kasi inuna mo ang mundo kaysa sa Diyos. Oo. Kaya tayo dito, hindi tayo nagpapatuloy dahil sa kabuhayan. Nagpapatuloy tayo dahil sa buhay na binigay ng Diyos. Uulitin ko. Nagpapatuloy tayo. Hindi tayo nagpapatuloy, hindi dahil sa kabuhayan na meron tayo. Pagka nahirapan ka, ang hirap naman itong ganito. Pagka magandang buhay mo, ay tuloy-tuloy lang ito. Ayan. Huwag niyong ibase sa paglilingkod ninyo yung mga bagay na natatamasa ninyo para kayo magpatuloy. Yan ang ibig ko sabihin. Kaya tayo nagpapatuloy dahil tayo ay anak ng Diyos. Tandaan ninyo yan, ano man. Kaya meron tayong tema na ginagamit minsan, whatever it costs. Tuloy lang ang ministry. Maski iwanan ka, maski wala kang kasama, sige lang. Kanina sana lalabas ako ay kahapon. Yan lang. Tayo, hindi ko kaya. Ay, hindi na lang ako kumikibo. Pero sabi ko, Panginoon, di bale, sunod. Pusin ko lang yung Baptist Day. Kailangan meron akong baptism sa anniversary. Nagpipray ko yan. Kailangan meron baptism. Anniversary. Mag-anniversary tayo, walang baptism.
Hindi pwede. Kailangan may baptism. Kaya mag-pray na kayo ngayon. Wala kang karapatan mag-anniversary kung wala tayong pwedeng ialay sa Diyos. O lahat tayo halimbawa nandito. May baptism isa-isa. Pero bibigyan ako ng Panginoon. Hindi pwedeng wala. Oo. Kailangan lumabas. Manalangin kung sino man yan. Kausapin sa kalooban ng Diyos. Magpapabaptize yan. Oo. Okay, so sabi niya, and we know that we are of God, the whole world lieth and wickedness. Kaya sabi niya sa 20, pabasahin natin ulit, and we know that the Son of God is to come and not given us an understanding para maunawaan natin ang mundo, para maunawaan natin ang ating profession, para maunawaan natin ang eklesiya, para maunawaan natin ang pagmamahal, para maunawaan natin ang first fruits, para maunawaan natin ang ating mga offering, para maunawaan natin ang ating love life, para maunawaan natin yung ginagawa natin. And give us an understanding that we may know Him. That is true. Ayan. Magsasamba tayo sa katotohanan. Magmamahal tayo sa katotohanan. Yan ang ibig sabihin nun. Magpipris tayo sa katotohanan. Oh. And we know that is true. And we are in Him that is true. Even in His Son, Jesus Christ. This is the true God. This is the true ministry. This is the true ecclesia. Oh. And eternal life. Oh. Walang binabanggit dito na resources ang pinag-uusapan ang ating buhay sa Kanya. Relasyon sa Diyos. Kaya huwag kayong tumingin sa mga bagay-bagay na ating inagalawan. Lagi kong sinasabi ito sa inyo, huwag kayong tumingin sa problema. Huwag kayong tumingin kanino man. Bagsak tayo, spiritual, lahat tayo. Tumingin lagi kayo sa biyaya ng Diyos. Anak tayo ng Diyos. Panghawakan nyo yan. Anak ka ng Diyos. Huwag kang bumitaw dyan. Dahil nandito ang pangunawa, nandito ang pagmamahal, nandito yung perseverance, nandito yung endurance, nandito yung consistency, nandito yung confidence kay Jesus Christ. Huwag kayong bibitaw. And are in Him that is true, even in His Son, Jesus Christ. This is the true God and eternal life. Little children, keep yourselves from idols. Ano yung idols dito? Covetousness. Yung kasing covetousness, pag meron ka ng sinamba, o meron ka ng ipinagpalit, ng higit sa pananambahan sa Diyos, that is already idolatry. Hindi ka nag-church, idolatry. Bali sa salitang covetousness. Gagamitan ko pa sana ng theology dictionary. Pero huwag na mga masyado. Ang ibig sabihin ng covetousness, ang lalim eh. Yun na lang na sa dictionary ng theology, dictionary, yung besa na yun. Ang dami na ibig sabihin. Greed. Greedy. Mga ganun. Ibang sakim. May negosyo ka. O engineer ka. Yun na yun, flood control project. Kam mo. Nandoon pala yun. Halimbawa, nagninegosyo ka, may partner kayo,
yung pang siningil mo isa, may patong-patong ka. Ano, sobra, ang singil. Ano pala, natulong pala lahat yun. Kasama lahat sa covetousness. Ilan yung tinignan ko doon na related sa covetousness, 4 na word. Oo. Huwag na isa lang naman pupuntahan. Kasakiman. So ito po, little children, keep yourselves from idols. Amen. Sapre tayo. Panalangin natin ang ating Panginoon, ang ating mga sarili. At ito, panalangin yung mabuti ito. Sa prayer list natin. Oo. At kung meron kayo napansin dito na iba, ay di, dagdagan natin. Oo, ayan. Yung iba kasi, ililipat natin sa salvation. Baka hindi sila ligtas. O sige, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin. Panginoon po namin, kami po ay dudulog sa iyong trono ng biyaya. At salamat sa maikling mga salita mo, paalala na dapat kami ay patuloy na magsamba sa inyo sa Espiritu Katuhanan, na dapat naunawaan namin ang aming mga sarili, ang aming relasyon po sa inyo, katulad ng inyong mga salita, na makita po namin ang aming mga buhay. Opo, sa aklat na ito. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Kuha kayo ng partner ninyo. Manalangin niyo yung baptiste bukas. Makapunta tayo lahat.
patuloy po kami, Panginoon, nadudulog sa iyong trono ng biyaya at salamat sa relasyon, salamat sa pribileyo na pwede po kaming lumapit, humingi ng mga pabor para sa inyo. Lalo-lalo na po yung aming pong gagawing pagdiriwang ang National Baptist Day bukas. Na iyo pong aming samahan, turuan, na hindi po kami magkamali pagkus kayo aming maluwalhati sa aming pong mga buhay. Opo, sana po makarating mga opisyalis ng gobyerno na makarinig sila ng gospel, Panginoon. Sana po ay para ito'y magbago ang kanilang mga buhay sa inyo pong harapan. Opo, Panginoon. At mga nakalaga sa aming prayer bulletin na patuloy po namin itong papanalangin. At alam po namin ito'y sasagutin mo sa tamang panahon ay kailangan. At salamat din, Panginoon, sa DepEd. Ibinigay na rin po yung aming pong permit to operate sa aming pong kindergarten. Salamat po. At ito'y gagamitin namin para sa iyong kalalago ng aming pong ministry. Opo. At ganun din po panisabay ang aming pong offering ngayong gabi na iyong pong paspasan. May ibibigay, ganun din sa wala pa may bigay. Nihiling namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen at amen. Magbigay tayo ayon sa ating mga puso. Tayo. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. Thank you, Lord, for answering my prayer. Thank you, Lord, for thy loving care. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and free. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Panginoon, maraming salamat sa oras na kami po iyong sinamahan at muling tinuruan at pinalalahanan. At tuloy po namin bukas ang aming panalangin na iyong sasagutin. Bigyan mo kami ng maraming kaluluwa na dumalo. At lahat ng mga babilo ay maging magpaparticipate po. Salamat. Kaya bilin po namin lahat pagkakatiwala na maging aming pag-uwi, pag-iwalay, pag-uwi sa patahanan na kami po yung samahan. Lalo na po bukas sa pangalan ng aming Panginoon sa lahat inabilin. Papuri pa salamat.
Amen at amen. Peace na po tayo. Marami pong salamat.